Magandang araw mga kakay! Tara, samahan nyo kaming libutin at pasyalan ang isa sa makasaysayang lugar dito sa Marikina. Yan ay ang bahay ni Don Laureano Guevara, O mas kilala bilang Kapitan Moy, ama ng industriyang sapatos. At siya rin ang naggawa ng unang-unang sapatos dito sa Marikina. grabe. So ano bang iniintay natin, Kuya A? Tara, pasuhin na natin. Tara, let's go! Tara mga kakay! Let's go! Sol, tara na sumama ka na. Turismo akay ni Sol, turismo akay ni Sol. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ponchi Santos, kasalukuyang head ng Marikina City Tourism, Culture and the Arts Office. Narito po tayo ngayon sa bahay ni Kapitan Moy. Siya po kasi ang founder ng shoe industry sa Marikina at ang bahay na ito ay nasa 244 years na ang tagal. Bakit mahalaga ito? Historically and culturally, kasi dito po ginawa ang kauna-unahang sapatos ng Marikina na siyang sinimulan mismo ni Don Laureano Guevara o Kapitan Moy noong 1887. Kaya po maraming nagiging bisita kami dito dahil gusto nilang makita saan nga ba nasimulan ang paggawa ng sapatos na ito. At istruktura na ito, maraming natutuwa at sinasabi na para kayong nasa Intramuros o Fort Santiago kasi ang mga istruktura na ito at pati mga materyales ay nagagawa sa mga lumang kahoy pa at saka ang kumukha nito, ang dingding nito ay yari pa sa adobe na karaniwang makikita ninyo sa mga lumang bahay sa buong Pilipinas na itinayo nung panahon ng Kastila. Kanina po nabanggit ko na dito unang ginawa ang unang pares ng sapatos sa Marikina. Kung makikita niyo po ito, ang tawag namin ngayon dyan ay galeria. Diyan po ginawa ni na Kapitan Moy at ang kanyang mga kaibigan, sina Herbacio Carlos, Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Santa Ines. Ang sapatos na yon at dito nga po nila ito naumpisahan. Paano nila naumpisan ito? Si Don Laureano Guevara po kasi, o si Kapitan Moy, ay nagbiyahe sa Hong Kong at nakabili siya ng sapatos na yari sa Inglaterra. Nagkataon na after a few years nasira. Tapos sabi niya, paano kaya po ito gagawin? Kesa naman pupunta pa ako sa Maynila, paggawa ko ito, subukan kaya akong baklas-baklasin sapatos na ito at tignan natin kung paano ito natin mayayari o mapagkakabit-kabit. Para ang mga taga-Marikina po kasi, nung mga panahon na yon ay mga nagsasaka o nangingisda dyan sa Marikina River. At itong Marikina na ito ay pinakamalaking asyenda sa buong Pilipinas. At ang namumuno nito ay si Doña Teresa de la Paz Tuason. Ang Marikina noong araw, ang sakop nito ay Quezon City hanggang Santa Mesa, Manila at part ng Rizal. Kaya sinasabi namin na isa sa pinakamalaking asyenda sa Pilipinas noong panahon na yon. Istruktura na ito, historically nabanggit ko, di ba? Nagamit doon itong bahay na ito bilang eskwelahan. Ang tawag dito noon, simula noong 1907, ay Marikina Primary School o Marikina Central School. Tapos kinalaunan, ito naman ay nagamit bilang American Tribunal noong panahon ng pagpasok ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. At nung pumasok naman o nangyari ang giyera, at nung kalaunan naman po ay nagkaroon tayo ng digmaang pandaigdig, yung Second World War, ay naging ano naman po ito, Japanese Imperial Army Headquarters. Kung inyo naman pong lilibutin itong bahay na ito, mapapasin ninyo, pinakamagandang ehemplo ng istruktura na ginagamit ang mga disenyo nating mga Pinoy. Kumukha ng ating mga bahay kubo. Kapansin ninyo, di ba? Talagang mataas at matulis yung bubong dito. At saka ang mga bintana at saka mga pintuan ay maluluwag, malalawak at saka ang pintuan ay matataas. Kasi noong araw itong bahay na ito ay dahil tayo mga reliyoso talaga tayo mga Pilipino, si Kapitan Moy ay nag-aalaga ng mga santo ng mga karwahe. Kaya doon pinapasok yan sa malaking pinto na yan, yung malawak na yan at saka mataas na yan. Na nung araw naman kasi binubuhat lang ang mga nung araw, mga karosa, di ba? Doon naman po sa ating tinatawag natin ngayon ay piano room, ay doon kung gusto nyo mag-meeting, pwede nyo gamitin ito. Makikita naman po ninyo ang iba't ibang klase ng mga instrumento ng musika. Meron dyan mga trumpets,
ang mga trombone, mga saxophone, kasi mga taga Marikina mahilig talaga sa musika. Kaya po yung makikita nyo mga instrumento dyan ay ginamit pa ng kauna-unahang banda dito sa Marikina. At ang mga tumutugtog niyan ay mga kilalang tao dito sa aming bayan. Mga dating mayor, mga dating talagang kilala at mahusay ng mga musikero dito sa Marikina. Pag-ikot din po ninyo, makikita nyo ang Cafe Capitan Restaurant. Simula po noong 1990s ay narin ang restaurant na yan. Nagsimula niyan ay isa sa mga unang ding nagtatag ng pansiteria dito sa Marikina, ang Lim Palace o Pansiteria Lim. Masasarap po mga pagkain dyan at may mga Mediterranean, may mga Spanish dishes, American dishes meron din, tsaka mga Filipino food. At pag umikot kayo, makikita nyo yung balon. Actually, 3 yung balon dito sa bahay na ito. Pero dun sa Cafe Capitan Restaurant, yung balon na yan, diyan talaga nila kinukuha yung mga kanilang ginagamit sa pagluluto, sa pagliligo. Siyempre, paglilinis din o pagpapaligo ng mga kabayo at paglilinis ng karwahe. Dahil si Don Leonardo Guevara, isa sa mayamang presidente dito sa Marikina, so may mga karwahe sila at mga kabayo. Ngayon po ninyo makikita ang itong napakalumang hagdanan na ito. Original pa rin po yung hagdanan na yan, pati yung mga kahoy. Papanik doon sa itaas. Ang second floor ng bahay na ito ay ginawa namin ngayong events place. Kung meron kayong mahalagang mga okasyon, tulad ng birthday parties ninyo o mga kasal, mga debut, mga reunions, pwede po kayong magpunta dito sa Kapitan Moy. Mag-inquire lang po kayo sa aming booking office dahil kasya po ang nasa between 100 to 170 na tao para dito sa bulwagan na ito. Bakit nila gusto ito? Kasi para sila bumabalik daw sa unang panahon ng 18th century, tulad ng mga istruktura, kumukha ng bahay Pilipino doon sa Intramuros na inyong makikita. Narito naman po tayo ngayon at makikita ninyo yung tinatawag naming pinaka-grand staircase dito sa bahay na ito. Noong araw kasi may mga kwento na madalas ay nagkakaroon ng mga malalaking handaan noong araw. At dito sa grand staircase na to, may imagine niyo, di ba? Parang si Don Leonardo Guevara at ang kanyang may bahay. Para nung araw, kumbaga sa nobela ni Rizal, si Crisostomo Ibarra at si Maria Clara, imagine nyo, nakatayo dito sa grand staircase na to, na wini-welcome yung kanilang mga guests during that time, nung panahon na yon. So kami po, dito sa Marikina ay malugod po namin kayong inianyayahan na bisitahin po ninyo ang aming lugar sa bayan ng Marikina na kilala bilang isa sa pinakamalinis, pinakamaayos, pinakatahimik at pinakadisiplinadong bayan sa buong Metro Manila. Maraming salamat po at inaasahan po namin kayong makita dito sa aming marikit na bayang Marikina. Ang ganda pala ng Ang dami nating nalaman, oo. Nalaman natin ngayon. At sana nagustuhan ng mga kakay natin. Oo, mga kakay. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang paglibot namin sa bahay ni Kapitan Moy. Yun lang mga So, kakay, syempre. Hanggang sa muli mga kakay. Bye! Layuning itaas ang ating kalidad. Bawat lugar na puntahan, may respeto, dignidad. Ngiti sa bawat labi kay saya sa damdamin, bansang maharlika.